Nahanap na nga pala namin ang pilay na aso doon sa pulo mga maret. Grabe, nakakaawa talaga siya dahil naghihinapangan nga sa paghahanap ng pagkain. Nagkaroon nga rin kami ng bisita ng mga estudyante na mula pa nga sa PUP Manila, kaya naman sumalok nga kami ng Skylab para may pang-ulam. Hi guys! Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman ang buhay namin ni Buyok dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay nagkaroon kami ng mga bisita ng mga estudyante na nagmula pa sa PUP Manila at sabi nga nila interviewin nga lang daw nila kami tungkol sa mga aso. Matagal nga kaming hindi nakapalaot, kaya naman sobrang excited nga ni Oranggi at saka ni Blacky. Mga first year student pa lang naman itong mga bisita namin mga mare, at niyaya nga namin sila doon sa pulot. Sabi nga namin ni Buyok mas maganda nga ho na doon sila mag-interview. At para na rin maranasan nila na makarating doon sa pulot, ma-experience nga kahit papaano ang buhay dito sa isla. Tinanong nga rin namin sila kung nag-uulam ba sila ng tilapia, at ang sagot nga nila sa amin ay oo daw. Kaya naman sabi nga ni Buyok isasama nga namin sila sa pagsalok ng Skylab para may pang-ulam nga kami mamayang hapon. Medyo matagal nga kaming hindi nakapalaot ni Buyok, kaya naman halos wala na nga kaming balita doon sa pilay na aso dahil nung nakaraan nga nung hinanap namin siya talagang hindi po namin siya makita. Sobrang excited rin talaga ni Oranggi at ni Blacky mga mare na makarating nga doon sa pulo, at grabe sobrang namiss ko talaga ito, lalo na nga yung ginagawa naming bahay kubo. Medyo naging busy po kasi kami nitong nakakaraan at marami nga ho kaming naging lakad, kaya halos hindi na po talaga kami makapalaot. Nakakatuwa lang talaga mga mare dahil nandun pa nga yung ginagawa naming kubo at talagang napagkakatibay nga ho ng gawa ni Buyok. At dahil mainit pa nga doon sa aming treehouse, kaya naman doon na nga lang kami pupwesto sa ilalim ng puno ng akasya. Nakakita pa nga kami ng pusa na parang katatapon lang, at grabe nakakaawa rin talaga siya mga mare dahil napakalibag tapos ay napakapayat pa. Maya-maya pa sumisigaw na nga ang aking Buyok at sabi nga niya nakita na nga raw niya yung pilay na aso, kaya naman eto't nagmamadali nga ho ako napuntahan. Hindi po talaga namin ina-expect na makikita namin siya ngayon dahil hindi naman po namin siya hinahanap mga mare, at tamang-tama at nakakatuwa at nakita nga ho namin siya ngayon. Kaso nga lang mga mare, itong si Oranggi at si Blacky na pagkakakontrabida, talagang inaaway ho nila yung pilay na aso, kaya naman lumalayo nga ho sa amin. Wala rin ho kaming daladalang pagkain dahil hindi po talaga namin ina-expect na makikita po namin siya ngayon, at isa pa ay nagmamadali po talaga siya sa pag-alis. Para po talaga siyang hindi pilay sa bilis nga niyang manakbo sa mga batuhan, at isa pa ay takot na takot po talaga siya sa mga tao. Sobrang galing nga niya mga mare dahil nakakasurvive nga siya dito sa pulo kahit na walang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Kaya sobrang hirap po talaga niyang hanapin dahil nililibot po talaga niya ang buong pulo para lamang makahanap ng kanyang makakain. Ito naman hong nakita naming kuting dito sa may ilalim ng puno ng akasya ay talaga namang napagkakalambing at talaga namang lumalapit pa nga ho kay Buyok. Parang alaga nga daw ito ng tao dahil sobrang lambing po talaga kay Buyok, kaso nga lang bakit nga kaya iniwan dito? Kapag lumalapit naman yung pusa dito kay Buyok mga mare, talaga namang umeepal itong si Blacky at si Oranggi, at gusto nga sila lamang yung papansinin nyo. Skoda. Napagkakaselosa po talaga nitong si Oranggi dahil ayaw na ayaw po talaga niya na merong ibang aso o pusa na lumalapit sa amin dahil talagang inaaway po niya, kahit nga yung anak niya talagang pinagseselosan mo niya. Napakaganda nga rin ng kulay ng mata ng pusa dahil kulay sky blue na para bang kakulay ng langit. Sobrang tapang nga ho ng pusa kay Oranggi at kay Blacky, pero bang lambing naman ho sa tao. Nung mga oras nga na yan tapos na nga kaming interviewin, kaso nga lang hindi ko na nga nabidyohan mga mare dahil pareho nga kaming ini-interview at wala nga hong taga-video. Lumapit pa nga yung pusa dito sa estudyante na animoy naglalambing at parang nangihingi nga ho ng pagkain. Hindi mo talaga masasabi ang panahon na dahil kanina nga bago kami pumunta dito ay kalmang-kalma pa ang dagat, pero ngayon nga medyo malakas na nga ang hangin. Kaya naman eto't nagmamadali na nga ho kaming sumakay ng bangka dahil sasalok pa nga kami at baka mamaya abutan pa nga kami ng dilim, ay mahirap na. Mga alas 5 na siguro ng mga oras na yan at malalaki na nga rin ang alon, kaya naman medyo natatakot na nga ako para sa mga estudyante, pero nung tinanong ko nga sila marunong pala silang magsilangoy. Diyos ko, day. Ako po kasi hindi marunong lumangoy mga mare, kaya takot talaga ako, lalo na nga kapag may kasamahan nga kami sa bangka, pero kung kaming dalawa lamang ni Buyok mga mare hindi nga po ako natatakot. Tapos ayun, pagkarating nga namin dito sa laot ay sinalok na nga agad ni Buyok ang aming Skylab mga mare, at mabuti na lang talaga at meron nga kaming huli kahit papaano, at meron nga kaming maiuulam. Tuwang-tuwa nga itong mga estudyante na kasama namin dito sa aming Skylab, at tinanong nga nila kami kung paano nga daw ito nakakahuli ng isda. Palubog na nga si Haring Araw nung kami makauwi sa aming nayon mga maret, nakakita pa nga kami ng aso na lumalangoy nga sa dagat. Gusto nga sana naming tulungan ni Buyok, kaso nga lang lumalayo nga ho siya sa amin, na talaga namang mailap nga daw ho yan sa tao. Tapos ayun, pagkarating nga ho namin sa bahay ay nilinisan nga lang ho namin itong mga isda na nahuli namin sa Skylab, at niluto na nga rin ho namin. Mag-iihaw sana kami ng tilapia, kaso nga lang ginabi na nga ho kami ng uwi, kaya naman eto't naisigang na nga lang ho namin at saka naiprito. Kahit nga walang gulay yung sinigang
sobrang sarap pa nga rin ho ng aming ulam dahil sariwang-sariwa naman po ito. Tapos ayun, kumain na nga rin ho kami ng hapunan, kaya tara mga mare at pare, kain po tayo. Kaya naman kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to at nakarating nga ho kayo hanggang dito sa duloy, baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!